Sa pagkakataong ito mga kapatid, sasagutin natin ang banat naman ni Pastor Edwin Canonigo na sinungaling daw ang mga pari at mga CFD na nagsasabing hindi sinasamba ang mga rebulto. At sabi pa niya, wala sa Biblia ang Senyor Santo Niño. Please listen carefully. O Señor Santo Niño, you are our King and you are our God. We worship you. You are our strong defender. Ano to? At sinabi niyo hindi kayo nag-worship sa rebulto. Tingnan niyo, anong ibig sabihin nito? At it's so clear na sa prayer lang ninyo sa rebulto ni Santo Niño ay nag-worship kayo. Kawawa naman si Mr. Canonigo. Nag-research pa naman siya ng novena chaplet ni Senyor Santo Niño. Ngunit, di naunawaan yung binasa niya. Bakit? Di naunawaan. Ating itong lilinawin, samahan ninyo. Kumusta? Muli, itong iyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na magikayat din sa ating mga kapatid na mga Katolikong magsubaybay at matuto, magtanong din, at huwag kalimutang mag-like kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At maaari din kayo magkasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o Super Thanks o kaya membership sa channel natin mga kapatid. Sa pagkakataong ito, ating sasagutin si Mr. Edwin Canonigo. Wala daw umano Senyor Santo Niño sa Bible. Alang naman, hinanap niya ang salitang Spanish language doon sa Tagalog na salin o Cebuano salin. Para bang sasabihin mo, Mr. Canonigo, di natin mabasa ang salitang Bible sa loob ng Cebuanong Biblia. Natural, English yung hinanap mo. Pero para bang kumbinsidong etong si Mr. Canonigo na ang salitang Senyor Santo Niño ay di talaga mabasa sa Biblia. Inosente nga ba siya? Inosente? O kaya'y ignorante? All of the above. Kaya buksan muna natin ito mga kapatid sa panalangin ni Father Bing Arellano ng Two Hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit may always be truly wise, rejoice in his consolation, to the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming isyu ang ibinato ni Mr. Canonigo. Maliban sa mga Diyos-Diyusan na sinasamba umano ng simbahang Katoliko, ngunit pinabulaanan daw natin. Sabi pa ni Mr. Canonigo sa kanyang pahayag, tungkol sa Mother of Perpetual Health. Sa susunod, iyon ay ating sasagutin din. Sa pagkakataong ito, uunahin muna natin yung kaniyang tera tungkol sa mga imahe
at sa Santo Niño na wala daw umano sa Bible. Ipakinggan muna natin siya. Ang mga sinasabi ng ating mga kapatid na mga Catholic faith defender na ang hindi Katoliko daw mga sulpot at mga kulto. Ikumpara na Ayun, parang di niya matanggap na sila ngayon na nagsusulputan sa makabagong panahon ay mga sulpot, no? At ikumpara daw at mga kulto. Halimbawa, anong tawag mo sa sikta, lalo na kay Senyor Aguila na nagpakilalang reincarnation ng Santo Niño? Ano ang tawag mo sa nagpakilalang appointed Son of God? Anong tawag mo sa nagpakilalang Diyos Espiritu Santo sa Dinagat Island? Anong tawag mo sa nagpakilalang Diyos Ama din na sulpot na sikta? E di po ba yung kulto? So, ikumpara daw kung sino ang nagsasabing totoo, mga kapatid. Sige nga, ating ikumpara, mga kapatid, at pag-aralan natin. Una, Mr. Canonigo, kung hindi kayo sulpot na sikta, ibig sabihin, tatag lang ng tao, walang kaugnayan sa ating Panginoon Jesucristo. Sige nga, ilatag mo sa page mo. Ilatag mo. Sagutin mo. Kung kayo'y may kaugnayan sa ating Panginoon Jesucristo, ibig sabihin, meron talagang tinatawag na unbroken line of succession sa mga kasamahan ninyo. Ang tanong, sino ang kasama ninyo sa siktang inaniban mo sa taong 300 Anno Domini? Sa taong 400 Anno Domini, sino ang maituro ninyong kasama, kundi kayo sulpot? Sa taong 500 Anno Domini, kahit na sa taong 1,000 Anno Domini, sino ang maituro ninyong kasama? Kung talagang hindi kayo sulpot bilang palatandaan na ang tunay na iglesia ay meron talagang unbroken line of succession. Aber, kung ang siktang inaniban mo, Mr. Canonigo, ay may kaugnayan sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, aber, sino ang nag-compile sa Old and New Testament? Anong partisipasyon ninyo? Sino ang naghati sa chapter and verses sa Biblia? Aber, meron ba kayong partisipasyon yan? Kung hindi kayo sulpot na tatag lamang ng tao sa makabagong panahon, sige nga, anong kalendaryo ang sinusunod ninyo? Kung saan yung mga pagtitipon ninyo sa inyong sekta ay yon ang ginagamit ninyong batayan. Ang hirap talaga, no? Pag lumitaw lang sa makabagong panahon at pilit iugnay sa ating Panginoon Jesucristo na ang sikta wala namang kaugnayan dahil tatag lang ng tao. Okay, tuloy natin. Atin mga kaibigan, para malaman nating lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo. So sino daw ang nagsasabi ng totoo? Alang naman, kung ang nagsasabi ng totoo, Mr. Canonigo, kayo na hindi alam ang aral ng simbahang Katoliko na nag-research lang ng Novena Chaplet at nag-interpret na sa sariling unawa na hindi naman ayon sa turo ng simbahang Katoliko. Bakit? Okay, pakinggan natin si Mr. Canonigo. Sa maraming panahon at sa maraming pagkakataon, sinasabi ng mga Katoliko nating kapatid at mga kaibigan na hindi daw sila nag-worship sa ribulto. Sinasabi rin ng ating mga kaibigang Katoliko at mga pare at mga Catholic faith defender na hindi daw sila nagpipray or nagdadasal, nanalangin sa ribulto. Totoo kaya ang kanilang sinasabi? Yan ang pahayag ni Mr. Canonigo, mga kapatid, na totoo kaya yung sinasabi natin na hindi tayo nag-worship bilang Diyos yung mga ribulto? Yun naman talaga ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko.
Ano po ba ang mabasa natin sa Catechism of the Catholic Church or Catholic Faith, page 290 by Monsignor Moro? Ito po ang opisyal natin na aral. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Pero, sa mga anti-Catholic, gaya ni Mr. Canonigo, abay, di niya matanggap ito. Sinungaling daw ito dahil sila ang nagsasabi ng katotohanan. Turo ba ng simbahang Katoliko na dahil meron tayong mga santo, marami na tayong Diyos? Mali po yan. Sa Catechism of the Catholic Church, numero 152, the Church never ceases to proclaim her faith in only one God, Father, Son, and Holy Spirit. Napakalinaw po ang aral ng simbahang Katoliko na we worship one God. Isa, hindi marami. Kontra ito sa akusasyon ni Mr. Edwin Canonigo, mga kapatid, na marami tayong Diyos, sumasamba tayo ng Diyos, mga Diyosan dahil sa mga santo. At sabi pa ni Mr. Canonigo, nasabi daw ng mga pare ay hindi tayo nanalangin at sumasamba sa rebulto. At ayon sa kanya, totoo kaya yung sinasabi nila? Una, Mr. Canonigo, alang naman kung yung kayong mga anti-Catholic ang totoo at tama sa interpretasyon sa pananampalataya ng simbahang Katoliko na kayo mismo ay hindi nakaunawa sa aming pananampalataya. Pero sinabi ni Mr. Canonigo, mga kapatid, na dahil meron siyang sariling research at tingnan natin kung yung binasa niya, naunawaan ba talaga niya? Okay? Sa tuwing may fiesta sa mga rebulto, sino sa tuwing may fiesta sa mga rebulto. Tandaan natin na anong pahayag niya, sa tuwing may fiesta sa mga rebulto. Mali po, Mr. Canonigo. Hindi fiesta ng rebulto. Fiesta ng mga santo. At yung kanilang imahen o rebulto, nagpaalala lang yan sa ipinagdiwang sa naturang kapistahan. Kaya mali yung ginagamit mong piyesta ng mga rebulto. Kahit kailan walang selebrasyon na ang simbahang Katoliko ay ang rebulto ang pinagpipistahan. Hindi ang rebulto ang pinagpipistahan, kundi ang mga banal na mga bayani sa pananampalataya na inalala ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng naturang mga rebulto. Halimbawa, Mr. Canonigo, parang maunawaan mong mabuti, sa pagdiriwang ng Rizal's Day, di po ba ang monumento ni Dr. Jose Rizal ay inaalaya ng bulaklak? May mga sundalo pa at pulis na nakasalodo sa rebulto. Sasabihin mo ba na ang ipinagdiwang ay ang rebulto mismo at hindi si Rizal na inaalala sa pamamagitan ng rebulto, Mr. Canonigo? Di lang yan. Napansin mo ba yung doon sa Luneta? Iba't may dalawang nakabantay sa rebulto ni Dr. Jose Rizal na hindi naman yon tatakbo. Ibig po ba sabihin na ang rebulto talaga ang ginagalang nila? Hindi. Yung rebulto, paalala lang yon sa bayani na si Dr. Jose Rizal. Ganon din ang mga santo. Hindi ang rebulto ang ipinagdiwang. Ang rebulto nagpaalala lang sa ating pagdiriwang ng kapistahan sa naturang mga santo. Tuloy natin. ang kanilang pinaparangalan? Hindi ang Diyos, yung mga rebulto. So paano masabi na hindi ang Diyos ang pinarangalan, kundi yung rebulto? Meron ka bang mabasa na
opisyal na mga ribulto ang pinarangalan at hindi ang Diyos? So, wala kang mabasa niyan, batay lang yan sa sarili mong interpretasyon, kaya may babala ang ating Panginoon Jesucristo. Basahin mo Juan Kapitulo 7:24. No? Humatol ka, hindi batay sa nakikita mo, batay sa tama. Dahil yung makikita mo ay pwedeng mali na naman ang interpretasyon mo. Okay, tuloy natin siya. Yung mga taong matagal nang namatay na ginawang santo at santa ng mga Katoliko. Una, si Dr. Jose Rizal matagal na siyang patay. Sino ang nagdeklara niya na siya ay bayani? Alang naman, kung ang magdeklara niya ay ang ibang bansa. Natural, ang gobyerno ng ating bansa ang magdeklara na siya ay bayani, nasyonal, hero natin. Dahil siya ay Pilipino. Ganon din ang mga santo. Ang simbahang Katoliko ay may kapangyarihan sa pagdeklara. San Mateo Kapitulo 16, 18, 19, San Mateo 18, 18. Halimbawa, dineklara ng simbahang Katoliko ang Trinity. Sa pamamagitan ng council ng simbahan, tinanggap nyo ba yan? Di ba tinanggap ninyo? Kung naniniwala kayo ng Trinity. Dineklara ng simbahang Katoliko sa konselyo ng Nicaea na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, tunay na tao. Tinanggap ba ninyo yan? Yung deklarasyon na yan. O katulad kayo sa Iglesia ni Cristo, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Dineklara ng simbahang Katoliko ang Gregorian calendar sa pamamagitan ni Papa Gregorio XIII. Tinanggap nyo yan. So, ganun din ang mga santo ng simbahang Katoliko, mga kapatid. Idineklara ng simbahang Katoliko ang mga santo dahil ang simbahan ang siyang haligi iglesia, haligi at suhay ng katotohanan at siya ang magdeklara. At ang deklarasyon na yan ay pinahintulutan mismo sa langit. San Mateo Kapitulo 16, 18, 19. Tuloy natin. Mga kaibigan, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi Tama. Ang katotohanan ay katotohanan. At dahil ang katotohanan ay katotohanan, di pwede na yung mga nagsusulputang sikta na tatag lamang ng tao nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Halimbawa, yung sikta nyo, rehistro ba yan sa Securities and Exchange Commission? Mula pa noon, may nakasulat na yan sa Artículos de Incorporación para por 4 Cuelos Fundadores de esta Asociación at lalagda ang founder ng sikta. Ngunit ang simbahang Katoliko ang hindi na rehistro. Bakit? Inakasulat yan sa aklat na Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon, page 564. Roman Catholic is not registered, not like other religious societies and churches, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Tuloy natin siya sa katotohanan. Na i-pervert ang katotohanan. Kasi salita ito ng Diyos. Sa Diyos lamang ang parangal, sa Diyos lamang ang karangalan, sa kanyang pangalan lamang ibigay ang glory and honor. Una, ang pagsamba sa Diyos bilang tinatawag nating adoration ay sa Diyos lamang. Pero yung paggalang na veneration sa mga banal, napaka-biblical yan. Baka di nabasa yan ni Mr. Canonigo na pastor sa naturang sikta. Una, ang mahal na Birhen Maria, anong sabi sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 48? Sapagkat nilingap niya ako, niya ang kababaan ng kaniyang alipin, sapagkat narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahalin lahi.
Yon ang pahayag ng Mahal na Birhen Maria. O baka sabihin ni Mr. Canonigo, hindi, dapat siya tatawaging mapalad sa lahat ng maghahalin-haliling lahi. Sa English, ang translation diyan sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 48, for he has been mindful of the humble estate of his servant. From now on, all generations will call me blessed. O di po ba, ang Diyos tatawagin nating blessed. Pero, kahit ang Mahal na Birhen Maria, tatawaging blessed din. Sabi niya, di pwede yung mga santo daw umano. Eto, pakinggan natin siya. Pagkat utos ng Diyos, utos ng salita ng Diyos, na siya lamang bigyan ng dakilang karangalan dahil sa kaniyang kagandahang loob at Yes, wala tayong tutol na ang Diyos Ama bigyan ng karangalan. Pero hindi ba nabasa ni Mr. Canonigo bilang pastor na sa pamamagitan ng mga banal, mismo ang ating Panginoong Hesukristo ay naluluwalhati na parangalan. Saan yan mabasa? Sa Juan Kapitulo 17, versikulo 10, ito ang ating mabasa. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay sa akin, at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. See? Ano daw? Naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. Ngayon, meron bang mabasa sa Biblia dahil gusto sila letra por letra na sa mga arong ito, ang Diyos ay maluluwalhati sa pamamagitan ng kanyang mga santo? Imposible naman. Kung etong mga sola eskriptura di nila nabasa. Sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 10, ito ang mabasa natin. On that day, the Lord will be glorified in His saints. Ano daw? Ang Diyos ay maluwalhati sa mga araw na yaon sa pamamagitan ng kanyang mga santo. Ang malas lang sa mga walang kasamang santo, mga kapatid. At ituloy natin ang kanyang pahayag. totohanan. At sinabi ng Gawa, chapter 17, verse 29, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad lamang ng mga Wala tayong tutol diyan, mga kapatid, sa binasa niya. Yon ay tungkol sa, balikan sa natin, no? Meron siyang binanggit sa piyesta ng mga santo na hindi daw umano niluwalhati ang Diyos, kundi ang mga rebulto. Mali po yan, Mr. Canonigo. Saan mabasa sa Biblia na bawal ang pagdiriwang ng piyesta? Di mo ba nabasa sa Biblia na sa lumang tipan, si Isaac nagdiriwang ng piyesta at kumain at uminom pa? Di nyo ba yan nabasa? Imposible naman. Sola eskriptura kayo, pagkatapos di nyo yan nakita. Eto, anong mabasa sa Genesis Kapitulo 26, versikulo 30? Isaac then made a feast for them, and they ate and drank. O, si Isaac nagdiwang ng piyesta. At ano nangyari? Kumain at uminom. At ang mga tao ay nagdiwang ng piyesta na naghain pa sila ng mga masasarap na pagkain. Saan yan mabasa? Mula pa sa lumang tipan, Isaiah chapter 25 verse 6, Mr. Canonigo, eto mabasa natin. On this mountain the Lord of hosts will provide for the peoples a feast of rich food and a choice wines, juicy, rich food, and pure choice
wines. See? Sa lumang tipan pa yan. Pero ang tanong, sa bagong tipan, may mabasa ba tayo na mismo ang ating Panginoon Jesucristo dumalo sa tradisyonal na piyesta ng mga Hudyo na tinatawag na Passover? Tingnan natin, silipin natin. Sa John chapter 5, verse 1. Ito sa New International Bible. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. See, mabasa natin dito na pumunta ang ating Panginoon Jesucristo sa kapistahan. Kaya wala palang mali na magkakaroon ng piyesta. Since mismong ang Panginoong Hesus ay dumalo rin sa piyesta sa mga Hudyo. Siyempre, alam naman nating lahat na si Jesus ay isa ding Hudyo. Natural na siya day dadalo sa piyesta ng mga Hudyo. Kung ano ang gagawin pag maghanda o magkakaroon ng malaking piyesta, mga kapatid. Of course, may kainan. Kaya, bakit may piyesta tayo sa mga santo? Hindi sa rebulto, dahil ang rebulto ay nagpaalala lang yan sa ipinagdiwang natin tuwing piyesta. Bakit? Dahil sabi sa Hebreo Kapitulo 13 versikulo 7, ito ang ating mabasa. Alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Napakalinaw po na kailangan palang alalahanin natin. No? At hindi lang yan, mga kapatid. Kung bakit tayong mga Katoliko ay nagdeklara ng mga santo dahil sa pamamagitan ng otoridad ng simbahan, dahil sila'y mga bayani ng ating pananampalataya at ang tunay na iglesia ay iglesia ng mga santo ayon sa unang Korinto Kapitulo 14 versikulo 33. Iglesia ng mga santo. Kaya yung walang mga kasamang mga santo, questionable na yon, mga kapatid. Ha? Malaking questionable na yon. Tuloy natin si Mr. Canonigo. Rawang na ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mga kaibigan, tingnan niyo yung ginagawa ng ating mga kapatid. Tingnan niyo sa video. Yan ba ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos? Napakalaki. Yan, ang pinakita niya ay tungkol sa prosesyon, mga kapatid. Kung yun ba daw umano ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Una, hindi ba alam ni Mr. Canonigo na sa Biblia merong prosesyon? Ikalawa, yung ginagamit niya na Gawa Kapitulo 17 versikulo 29 na huwag nating akalain na siya ay tulad lamang sa larawan na ginto. Una, wala naman tayong total diyan, mga kapatid, dahil patungkol yan sa mga Diyos-Diyusan. Pero, lahat ba na mga larawang ginto diyan sa Biblia mismo ay Diyos-Diyusan na? Una, mas mabuti siguro na gagamit tayo ng Bible Scholar sa Harper's Bible Dictionary. Ito po ang ating mabasa, page 567. All idols are images, but not all religious images are idols. So, malinaw yan, mga kapatid, na sa Biblia, hindi pala lahat na mga imahe ay Diyos-Diyusan. Pero, tulad ni Mr. Canonigo, mga kapatid, madalas gamitin sa mga anti-katoliko para punahin ang mga aral ng simbahang katoliko ang pagkakaroon ng mga rebulto o imahe ng mga santo. Dahil maliban sa ginagamit niya na Gawa Kapitulo 17, versikulo 29,
Kadalasan sa mga anti-Catholic, tinitira nila gamit ang Exodo, Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 5. Wala naman tayong tutol diyan. Dahil yon ay patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba ang Diyos-Diyosan? Ang Diyos-Diyosan, malinaw, sabi ni San Pablo, eto, kaya nga, tungkol sa mga pagkaing inahandog sa mga Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan sa mga bagay na di totoo. At alam nating iisa lamang ang Diyos. So walang pagkakaiba sa turo na ipinakita natin sa Catechism of the Catholic Church that the Catholic never ceases to proclaim the one holy Catholic, pero pagdating na nila ni Mr. Canonigo, abay, binaluktot na ang aral ng simbahang Katoliko. Ngayon, balikan natin. Kung lahat ng mga imahen sa Biblia ay Diyos-Diyosan, bakit ang Diyos sa Biblia, Exodo Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22, kung ituloy natin mga kapatid, nag-utos mismo kay Moises na gagawa ng gintong larawan ng kerubin o anghel. At pinupuna pa niya ang tungkol sa prosesyon. Diyan ba sa Biblia mga kapatid, wala ba tayong mabasang prosesyon? Imposible naman kung di yan nabasa ni Mr. Canonigo, Mr. Edwin, mga kapatid. So, sabi niya, malaking salungat daw umano ang ginawa ng simbahang Katoliko sa Biblia. No. Ay, balik natin siya, ha? King salungat sa salita ng Diyos ang ginagawa ng mga tao tuwing may fiesta. Sige nga. Dahil malaking salungat sa Biblia ang ginawa ng simbahang Katoliko tuwing piyesta. Sige, saan mabasa sa Biblia, Mr. Canonigo, na bawal magdiwang ng piyesta sa mga santo? Di po ba gusto niyo letra por letra? Saan mabasa yan? At ayon kay Mr. Canonigo, wala tayong mabasa sa simbahan umano na sambahin ang rebulto. Ito, pakinggan natin siya. Wala tayong mababasa sa Biblia na may utos ang Diyos na purihin at sambahin ang mga rebulto. Yan ang kanyang pahayag, mga kapatid, mga hindi naman rebulto ang pinupuri, kundi inaalala lang natin ang mga bayani sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga rebulto ng naturang santo. Halimbawa, may nangyaring prosesyon sa rebulto ng kirubin. Ibig po ba sabihin, dahil kanilang pinoprosesyon ang rebulto ng kirubin, sila si Haring Salomon, yun po ba'y ginawa na nilang Diyos-Diyosan? Alam nyo ba yan? Na nasa Biblia yan? Halimbawa, tingnan natin ang Unang Hari, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 6. Nang magkagayoy, pinisa ni Salomon ang mga matanda ng Israel at ang lahat ng pangulo sa mga lipi, ang mga prinsipe sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga anak ni Israel sa Haring Salomon sa Jerusalem upang iahon ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa bayan ni David na siyang Sion. At ang lahat na lalaki sa Israel ay nagpisan kay Haring Salomon sa kapistahan sa buwan ng Itanim na siyang ikapitong buwan. At ang lahat na matanda sa Israel ay naparoon at binuwat ng mga saserdoti ang kaban. At kanilang iniahon ang kaban ng Panginoon at ang tabernakulo sa kapistahan at ang lahat na banal na kasangkapan na nasa tulda. Iniahon nga ang mga ito ng mga saserdote at ng mga Levita
sa English translation nito mga kapatid, dahil gusto sila letra por letra na prosesyon, mabasa natin ang salitang prosesyon. At habang ipinasok ang kaba ni Yahweh sa lungsod ni David, ano nangyari? Di po ba si David sumasayaw sa tuwa sa harap mismo ng mga rebulto na nasa arka? Nasa unang Kronika, Kapitulo 15, versikulo 29, habang ipinasok sa lungsod ni David ang kaba ng tipan, si Mikal, anak na babae ni Saul, ay dumungaw sa bintana. Nang nakita niyang si David ay nagsasayaw sa tuwa, siya'y labis na nainis. So, yung mga nainis sa prosesyon, walang pagkakaiba mga kapatid na nagiging salinlahi ito ni Mikal. Okay, tuloy natin siya. Tingnan nyo mga kaibigan ang video. No? Dinideny ng ating mga kaibigang Katoliko sa maraming panahon at maraming pagkakataon, dinideny nila ang kanilang ginagawa. Sapagkat kahit bistado na sila, basahin ko ngayon. Bistado daw. Kailan ba nabisto? Nabisto sa mali ninyong interpretasyon? Sa Biblia dahil may piyesta. Diyos-Diyosan na ba yon ang kanilang pinagdiwang sa kapistahan, Mr. Canonigo? Sa Biblia may prosesyon. Diyos-Diyosan na ba yung kanilang pinoprosesyon na imahen ng dalawang kerubin na ginto? Research naman pang may time, ha? Ngayon mga kaibigan, makinig kayo at tingnan nyo yung ito at makinig kayo sa kanilang prayer and worship. Sapagkat sabi nila, sabi ng mga CFD, Catholic Faith Defender, hindi daw sila nag-worship sa ribulto. Sir, tingnan nyo ha. Sabi ng mga CFD, hindi daw nag-worship ng mga ribulto. May binasa siya. Sa binasa mo ba na chaplet ng Señor Santo Niño? May mabasa ba diyan, Mr. Canonigo, na, O image of Señor Santo Niño, we worship you? Meron bang mabasa? O statue of Señor Santo Niño, we worship you? Imposible naman. Common sense, kahit yung common sense ay hindi common sa bawat isa, Mr. Canonigo. Di ba? Pakinggan natin yung binasa niya mga kapatid at sasagutin natin. Sinabi ng mga pari at mga Catholic Faith Defender, hindi daw sila nagpipray, nagdasal sa ribulto. Pero ito ang kanilang sinasabi sa kanilang prayer and Sige nga. Kung batay sa ginagamit niya, pansinin niyo mga kapatid ha, tayong mga Katoliko, batay sa ginagamit niya, nagdasal at sumamba sa ribulto. Pakinggan ninyo. worship sa ribulto. Pakinggan ninyo mga kaibigan ang kanilang mga pakinggan natin si Pastor Edwin Canonigo sa kaniyang binabasa na hindi naman niya naunawaan. Langin at worship sa ribulto. Please listen carefully. Listen carefully. Señor Santo Niño, you are our King and you are our God. Okay, una. So, malinaw yun. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. Hindi sinabi ha, O image of Señor Santo Niño, o statue of Señor Santo Niño. Wala namang nabasa siya. Kaya, anong konklusyon niya? We worship you. We worship you. You are our strong defender. You are our strong defender. Natural dahil ang Señor Santo Niño ay referado sa Batang Hesus. Tuloy natin siya. Ano to? At sinabi niyang hindi kayo nag-worship sa ribulto. Tingnan niyo. Natural. May mabasa ba sa binasa mo na O image of Señor Santo Niño, we worship your image? Yun ang grammar. Mr. Canonigo, imposible naman. Di mo na unawaan, very elementary English yan. Ha? Tingnan mo. Sige. Anong ibig sabihin ito? Yan ang ibig sabihin. Paki-explain umano. So clear
na sa prayer lang ninyo sa ribulto ni Santo Niño ay nag-worship kayo. Oh, malinaw daw na sa panalangin natin sa ribulto ni Senyor Santo Niño ay sinamba natin. Mali. Walang sinabi diyan sa ginamit at binasa mo, Mr. Canonigo. O statue of Senyor Santo Niño. O image of Senyor Santo Niño. We worship your image. We worship your statue. Your statue is our God. Meron bang ganyan? Ano ba yung Senyor Santo Niño? Kaya di naunawaan yan ni Mr. Canonigo dahil sabi niya, hindi mabasa sa Biblia ang Santo Niño. Natural. Dahil ang salitang Santo Niño, ang binatayan mo, ang ginagamit mong batayan sa pagbasa, Tagalog at Cebuano. Saan mabasa ang Santo Niño? Sa Spanish Bible yan dahil ang salitang Santo Niño ay Spanish. Sa Tagalog, banal na bata. Sa Cebuano, balaang bata. Sa English, holy child. Kaya, kung tinututulan mo ang aral ng simbahang Katoliko, Mr. Canonigo, dapat sisiguruhin mo muna na naunawaan mo yung tinututulan mo, ha? Oh, di ka parang tira ng tira, di pala naunawaan lubos ni Mr. Canonigo. So, balikan natin. Ang salitang Senyor Santo Niño ay referado yan sa banal na bata na si Jesucristo. Sa wikang Pilipino, of course, banal na bata. Pero sa Espanyol, Santo Niño. Kung tingnan natin ang mabasa sa Lucas Kapitulo 1, unahin muna natin sa Filipino Bible, ha? Lucas 1:35. Ito ang mabasa natin, Mr. Canonigo. At sumagot ang anghel sa kaniya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Sabi ni Mr. Canonigo, wala daw sa Biblia ang Santo Niño. May banal na bata. So ngayon, itong banal na bata, ano ito sa Espanyol na Bible pag gagamitin natin ang La Biblia de las Americas na translisyon? Sige, matuto ka, Mr. Canonigo, ha? Pastor ka naman sa siktang inaniban mo. Ito ang mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Respondiendo el ángel, le dijo el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nabasa mo ba sa Spanish? Ang salitang Senyor Santo Niño, Santo Niño, ay Spanish Bible sa batang banal na bata. Bakit naman Senyor ang tawag sa kanya? Lalo na nating mga Katoliko. Kontra ba yan sa Biblia? Ang Senyor, Spanish yan, na ang salin sa English ay Panginoon, Lord. Panginoon sa Tagalog, Lord sa English. Kung tingnan natin sa Lucas Kapitulo 1:43, ito ang mabasa natin, mga kapatid. Porque me acondicito esto a mi quella madre de mi Señor venga a mí. Diyan mabasa natin ang salitang Senyor. Kaya sabi niya, bakit nandiyan sa binasa niya daw umano, mga kapatid, na
O Señor Santo Niño. Hindi naman mabasa diya, O statue o image of Santo Niño. Your image is our God. We worship your image. Hindi ganyan. Dahil ganyan ang unawa mo. Señor Santo Niño, you are our King and you are our God. Oh, sino ang Santo Niño? Bakit tinatawag siyang you are our King? Dahil referado yan sa ating Panginoon Jesucristo. Ang ating Panginoon Jesucristo, Señor Santo Niño, batang, banal na bata. Anong mabasa sa Revelation chapter 1, ituloy natin sa 5. Ito ang mabasa natin, mga mahal na kapatid. Kasunod ito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramta ng araw at nakatungtong sa buwan, at ang uloy may koronang binubuo ng 12 bituin. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kaniyang trono. Ano daw ang bata? Maghari sa pamamagitan ng tungkod ng bakal. Kaya nga, sinabi niya, O Señor Santo Niño, excuse me po, hindi, O image of Señor Santo Niño. Referado yan, ang image, nagpaalala lang yan sa ipinagdiwang at inaalala natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay dumaan sa pagiging bata at ang kaniyang pagbabata ay tinatawag na banal na bata. At sa Spanish Bible, ang banal na bata, así que al Santo Niño que va a nacer, lo llamaran Hijo de Dios. Yun ang nakasulat, Mr. Canonigo. Ngayon, sabi niya, ano daw? Maliban na, you are our King. We worship you. You are our strong defender. Ano to? At sinabi, Sandali you are our King, you are our God. ito ang kanilang sinasabi sa kanilang prayer and worship sa ribulto. Pakinggan ninyo mga kaibigan ang kanilang mga dalangin at worship sa ribulto. Please listen carefully. O Señor Santo Niño, you are our King and you are our God. We worship. You are our King and you are our God. Bakit? Ang Señor Santo Niño o banal na bata, hindi ba siya Diyos? Tingnan natin ang mabasa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Wala pa nakakita sa Diyos Ama, kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. So, si Jesucristo ay Diyos Anak. Ilan ang Diyos? Of course, isa lang. At lahat ay sasamba kay Kristo. Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 10, mga kapatid, ito ang mabasa natin. Sa gayon, sa ngalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. So, lilinawin natin, sa binasa ni Mr. Canonigo, narinig nyo ba, mga kapatid, na sinabi diyan, O Señor Santo Niño, we worship your image. We worship your statue. Your statue is our God. Yun po ba ang mabasa? Hindi. Napakaganda sa binasa mo. Pero mali ang unawa mo, Mr. Canonigo. Sorry po, lalo na nang sinabi ni Mr. Canonigo ito. You are our strong defender. Ano to? At sinabi niyang hindi kayo nag-worship sa ribulto. Tingnan nyo, anong ibig sabihin ito? At it's so clear na sa prayer lang ninyo sa ribulto ni Santo Niño ay nag-worship kayo. Ina-utter ninyo, binibigkas Diyos sa inyong mga bibig, O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. Kahit
Sa maraming panahon at maraming pagkakataon, sinabi na namin sa sanlibutan, sa buong daigdig na sa Biblia, walang mababasa na Senyor Santo Niño. Nako, kawawa naman si Mr. Canonigo. Wala daw mabasa na Senyor Santo Niño sa Biblia. Sige nga, balikan natin mga kapatid. Kung wala ba talagang Santo Niño dyan sa Biblia? Sige, Mr. Canonigo. Okay, tingnan niyo ha. Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, Spanish Bible ang gagamitin natin. Respondiendo el ángel de Ejo el Espíritu Santo vendrá sobre ti e el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo Niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Sabi ni Mr. Canonigo, walang mabasa sa Biblia. Natural, hinanap mo ang Spanish language doon sa Tagalog o Cebuano. Walang pagkakaiba yan. Hahanapin mo ang English sa loob mismo ng Cebuano. Di mo yan makita. Pero wag kang mag-conclude ng salitang Santo Niño di mabasa sa Biblia. Dahil ang Biblia ay hindi lang Cebuano. Ang Biblia ay hindi lang English. Meron ding Spanish. Kaya tira ng tira ka, unawain mo muna yung tinitira mo, Mr. Canonigo, ha? Research naman pag may time. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and